Kinikilala pero hindi raw inaasahan ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng eleksyon 2025. Gayunpaman, hindi raw nawawala ang kanilang commitment sa taong bayan. Sabi ng bise, patuloy silang magbabantay sa gobyerno at maglilingkod bilang anyay strong and constructive opposition. Hindi raw ito ang katapusan, kundi ang bagong simula. Batay po sa partial and unofficial tally, lamang si Marikina Mayor Marcy Teodoro sa tapatan nila ni Senador Coco Pimentel bilang kinatawan ng unang distrito ng Marikina. Pero sakaling si Teodoro nga ang manalo, sinuspindi muna ng Commission on Elections ang kanyang proklamasyon. Ayon sa COMELEC, yan po ay habang hinihintay ang resolusyon ng COMELEC on Bank sa inihaing mosyon ni Teodoro. Kaugnayan sa pagkansela ng COMELEC First Division sa kanyang Certificate of Candidacy o COC. Dahil po yan sa material misrepresentation, umano kaugnay sa kanyang residency sa unang distrito ng lungsod. Ipinag-utos din ng COMELEC sa election officer ng First District na ihain agad ang nasabing utos kay Teodoro at sa City Board of Canvassers. Titiyakin naman ng Regional Election Director ng NCR na maipatutupad at masusunod ito. Kinukuha pa ang reaksyon ni Teodoro kaugnay nito. Una nang sinabi ni Teodoro na magpresenta siya ng malakas na ebidensya na nasa District 1 ang kanyang tirahan. At sa tingin niya, nagkamali ang COMELEC First Division. Samantala, silipin na ho natin ang pinakabagong partial at unofficial tally sa pagkasenador sa eleksyon 2025. Ito po ang datos mula sa COMELEC Media Server as of 10:01 a.m. Nangunguna pa rin si Bongo na may 21,782,116 votes. Pangalawa si Bam Aquino with 16,822,042 votes. Pangatlo si Bato de la Rosa na may 16,679,357 votes. Pang-apat, Erwin Tulfo, 13,811,860 votes. At panglima si Kiko Pangilinan with 12,300,198 votes. Pang-anim naman sa listahan si Rodante Marcoleta na may 12,225,269 votes. Pang-pito si Ping Lacson, 12,139,996. Pang-walo si Tito Soto, 11,928,933. Pang-siyam si Pia Cayetano, 11,709,099. At pang-sampu si Camille Villar na may 11,022,512 votes. Kasalukuyang binubuo ang Magic 12 ni Lito Lapid, 10,822,188. At ni Amy Marcos, 10,720,865. Nasa 13th spot naman si Ramon Bong Revilla Jr. with 9,742,416. 14th place si Ben Tulfo, 9,741,357. At 15th si Abby Binay, 9,502,217. Sunod naman sina Benher Abalos, Jimmy Bondoc, Manny Pacquiao, Philip Salvador, Colonel Busita. Muli ito po ay partial and unofficial batay sa 80.5% ng mga election returns na natanggap mula sa COMELEC Media Server. Para sa buong listahan ng partial and unofficial count, bisitahin po ang election2025.ph. Makikita po dyan ang pinakahuling tally ng botohan mula sa COMELEC Media Server mula sa pagkasenador hanggang konsihal. May breakdown din ng resulta ng botohan sa kada probinsya, lungsod, bayan hanggang sa kada barangay. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Nagpapatuloy rin ang canvassing of votes sa siyudad ng Davao na may mahigit 1 milyong botante, ang pinaka-vote-rich city sa labas ng Metro Manila. Kuha tayo ng update mula kay Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Rafi, alas 9:12 ng umaga nang mag-resume ang canvassing of votes dito sa sangguniang panglungsod sa Davao City.
Nasa 99.83% na ng election returns o 1,171 mula sa kabuuang 1,173 precincts sa lungsod ang natanggap na ng City Board of Canvassers. 2 cluster precincts o 0.17% na lang ang hinihintay na makapag-transmit. Sa 3 distrito ng Davao City, 100% nang nakapag-transmit ng election returns sa unang distrito habang hinihintay na lang ang mula sa iba pang presinto sa 2nd at 3rd districts. At ngayon nga lang, ka-announce lang ng CBOC na 100% na rin ang transmission ng mga election returns mula sa 3rd district. Alas 10:30 naman ng umaga ng sunod-sunod na ipagbigay alam ng mga chair ng Electoral Board ng 3 precinct o 4 na precinct na may failure of transmission sila at humiling na mag-transmit sa pamamagitan ng manual transmission. Tinanggap naman ng CBOC ang USB para sa manual transmission pero kailangan mag-submit ng mga chair ng Electoral Board ng written report kaugnay ng failure of transmission. Naging matagumpay naman ang transmission ng election returns nila sa pamamagitan ng USB ngayong umaga at ngayon nga ay isang presinto na lang ang hinihintay na makapag-transmit mula sa 2nd District. Sa inaasahang mahigit 1 million expected voters, nasa 77.09% ang bumoto o mahigit 775,000. Mas mataas ito kung ikukumpara noong 2022 elections na nasa 74.29%. Gayunpaman, inaasahang ipoproklama na ngayong araw ang mga nanalo. Naiproklama na bilang nagwaging mayor ng Albuera, Leyte si Kerwin Espinosa na dating umaming sangkot siya sa illegal drug trade. Sa canvas votes, 14,919 ang nakuha ni Espinosa. Nakasuot siya ng bulletproof vest sa event dahil matatandaang binaril siya noong campaign period. Naiproklama na rin ang kapatid ni Kerwin na si R.R. Espinosa bilang vice mayor. Ibinahagi naman ni Kerwin ang mga plano niya bilang bagong alkalde ng Albuera. Katokin namin sila, pakiusapan na huminto na at itigil na at kalimutan na ang droga sa kanilang buhay. Kung hindi makinig, walang mamamatay, kundi may mga mahuhuli. Patuloy po ang ating pagbabantay sa bilangan ngayong eleksyon 2025. Kausapin na natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, the man of the hour. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang araw po at magandang umaga, Sir Rafi. Sa mga kababayan natin, magandang araw po sa inyong lahat. Unang-una po siguro, overall, kumusta po yung naging eleksyon 2025 sa assessment ng COMELEC? Hindi po muna tayo magbibigay ng pinal na konklusyon o kaya statement sa bagay na yan, Sir Rafi. Maganda po tapusin muna natin itong canvassing kasi siyempre, kinakailangan malaman natin, mabilis din ba yung proklamasyon at canvassing na katulad ng nangyayari dyan sa mga local candidates, local positions, na kagabi pa lang napakadami na po nagpoproklama kaagad. At yung iba naman tumanggap na kaagad ng kanilang pagkatalo at nag-concede na kaagad. So, yan po ay isang indikasyon ng mga pagbabago na isinasagawa natin para lang mas pagkakatiwalaan ng mga kababayan natin ang ating resulta at ang ating halalan. Pero may ilang lugar po na naging pahirapan yung pagtatransmit ng election return mula sa ilang clustered precincts. Ano po naging problema? Actually, hindi naman po. Kasi kagabi talaga by 11 o'clock, halos nakaka-83% na po tayo. Kaninang umaga lang ay nakaka-98.8% na po tayo ng transmission. So ganun po kabilis. Samantalang nung nakakaraang mga eleksyon, inaabot ng mga 3 araw, 4 na araw bago magkaroon ng ganung klaseng bilang o porsyento ng transmission. So medyo mabilis na po yan. At yung kagandahan po niyan kasi, gumamit tayo sa Rafi ng 3G or 5G technology. Dati 3G lang eh. At the same time, may mga Starlink tayo. Kaya napakabilis ng pagtatransmit mula sa presinto papunta sa mga canvassing area, lalo na sa mga city or municipal board of canvassers. Pero may mga lugar po na naiulat sa amin. For example, kahapon dito lang sa Quezon City, may mga presinto na hindi makapag-transmit. So, dinala at manually transmit na lang yung mga boto dun sa mismong COMELEC offices o dito sa may City Hall, Chairman. Yun po yung ating contingency, Sir Rafi. Kung talagang several attempts hindi ma-transmit, kahit sa loob ng isang polling place, kahit saan pumunta, hindi po kukuhanin yung USB sapagkat ayaw natin ma-compromise yung integrity. Yung buong makina, Sir Rafi, ang dadalhin sa canvassing center upang doon mag-transmit ng result kasi nga po ang purpose natin, hindi lamang mag-transmit sa City or Municipal Board of Canvassers kung hindi makapag-transmit sa COMELEC, sa PPCRB, sa NAMFREL, sa Majority Party, at sa media server po natin.
Mhm. Ano ba yung voter turnout na inaasahan ng COMELEC ngayon pong election? Alam natin pag midterm election ay mas konti yung bumoboto. Ganun pa rin po ba yung trend ngayong election 2025? Mukha po mas mataas. Opo, mukha po mas mataas, Sir Rafi, kasi po, dati po 63-65%. Ngayon po, hindi pa natin nakukuha ang complete na total at yung mismong figures, pero sa akin pong palagay, magse-70% po. Sa sobra ng dami ng mga kababayan natin pumunta talaga sa bawat presinto kahapon, maaari nga talaga na nagkaroon ng problema dahil yung iba po pumila, nainitan, ng kainit-init talaga kahapon, pero just the same, sa bandang huli, nakaboto naman po sila lahat. Paano po yung magiging proseso ng pagproklama sa mga nangunguna sa senatorial race? Isang bagsak ba yung 12? Kailan ka ito inaasang mangyayari po? Isipin niyo po, Sir Rafi, ngayong araw na ito pa lamang nakatanggap na kaagad kami ng 30 na Certificate of Canvass of Votes and Proclamation. Ibig sabihin, madami na mga probinsya or highly urbanized cities, kasama na rin yung ating mga embahada or konsulada, ang nagpapadala sa unang araw pa lang talaga ng canvassing. So ine-expect natin magiging mabilis po ito. Hindi katulad ng dati, mga sa unang araw pa lang, 3 o kaya naman mga 2 lang ang natatanggap na Certificate of Canvass of Votes and Proclamation. So hopefully po, sana abutin man lang tayo kahit Friday o Saturday, makapagproklama na po tayo sa linggong ito. Alright, Chairman, magandang umaga po sa inyo. Si Connie Season po ito. Sa Davao City po, Chairman, Magandang umaga po, Ma'am Connie. Oo, nangunguna sa pagkaalkalde si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano po ba ang magiging sistema ng kanyang panunungkulan, syempre ngayong nakakulong po siya sa The Hague, Netherlands? Well, as far as the COMELEC is concerned, hindi po kinakailangan present ang isang tao sa ating bansa o kung nasaan man po siya para siya ay maproklama o para nga siya ay naiboto o para maiproklama kung siya ay nanalo. Yung pong panunungkulan ay ibang bagay na po yan kasi po ang jurisdiction ng COMELEC, Ma'am Connie, ay matatapos kapag ka ang naturang kandidato ay naiproklama na ng Commission on Elections. And therefore, kung siya ay makakaupo o sino ang pauupuin, kapalit po niya pansamantala o permanente ay nasa DILG na po at wala sa Commission on Elections. I see. Alright, pero sa lungsod naman ho ng Marikina, nangunguna sa bilangan ng 1st District Congressional Race si Mayor Marcy Teodoro na nahaharap naman ho sa COC cancellation. Paano ho magiging sistema? Maipoproklama ho ba siya pag ganon? Sa part po, sa akin po sarili, ako po kasi nag-inhibit dahil sa akin naging previous professional relationship sa mga partido dyan sa kaso na yan. Pero mas minarapat po ng majority ng mga miyembro ng Commission and Bank na mag-issue ng order to suspend proclamation. Ibig sabihin, hanggang sa hindi mariresolve yung mismong kaso na nasa amin, ay wala po munang manunungkulan o wala po munang maipoproklama kung siya man po ay nanalo bilang kongresista ng naturang distrito. So again, total naman po ang pagsisimula ng pagiging kongresista ng isang taong nahalal ay sa June 30 sa tanghalian alas 12:01 and therefore may sufficient time lang po ang COMELEC para iresolba ang kaso na ito. I see. Pero ito, manalo o matalo, di ba obligasyon ho ng lahat ng kandidato pagkatapos ng botohan na talagang, of course, mabigay ho sa kanila yung lahat ng pwedeng mabigay nila dun sa kanilang constituents. Pero kung hindi ho sila nakakaupo pa, paano ho kaya yun? Baka lugi naman yung mga bumoto sa kanila. Huwag po mag-alala ang mga kababayan natin, lalo doon sa may mga kaso na mga nanalo, yan po ay kaagad i-resolve ng COMELEC upang hindi po nakabitin ang mandato ng sambayanan. Sa bandang huli, pinaka-importante pa rin ang mandato ng sambayanan. Kaya nga lang po, lagi at lagi muna na kinakailangan i-resolve yung issue ng whether siya ba ay qualified o hindi, sapagkat yan po ang tinatawag natin na rule of law. Pinaka-importante po yon, yung issue ng rule of law. Oo, Chairman, isingit ko lamang kasi kahapon pa nakaka-receive po tayo ng mga reklamo ng mga senior citizen, buntis, PWD, na yun ho na-assign dun sa mga pinakamatataas na bahagi ho ng mga gusali. Bakit ho ganun? Ang sinasabi ho ng mga election officers po, wala ho silang magagawa dahil dun nyo daw inassign, dun sila naka-assign sa mga kwarto na yun na hindi dapat, hirap na hirap po sila. Paano ho ba natin yan magagawa ng paraan na hindi na maulit sa susunod na mga eleksyon? Ma'am Connie, una muna, lahat po ng mga nakatatanda at may kapansanan, nasa PPP po sila sa ground floor, yung pong priority polling place. Pero isang bagay po na dapat pag-isipan nating mga kababayan. Alam niyo po, noong 2022 presidential election, 66 po ang ating botante noon. Ngayon pong eleksyon na ito, 68,431,965
ang ating pong botante. Sa darating pong 2028 elections, aabutin po tayo ng 70 to 71 million. Nangangahulugan, lumalaki ang bilang ng populasyon ng mga botante, pero kasing laki pa rin, wala pong pagbabago ang ating pong mga presinto. Sapagkat yan po ay mga paaralan at mga eskwelahan, mga silid-aralan ng ating pong mga elementary school students. Sana po ang ating pong mga ginagalang na mambabatas ay magkaroon ng panukalang batas na ang COMELEC ay makapag-venture na sa mga ibang pribadong lugar, pribadong institusyon o gusali para doon po tayo magpa-hold ng eleksyon. Tingnan niyo po yung ginawa natin sa ating mall voting sa 42 na areas dito sa ating bansa. Napaka-komportable, walang vote buying, walang terrorism, malamig ang panahon, walang mainit ang ulo, wala pong kahit maghintay ay medyo kinakabahan kasi nga baka mapaaway. Yung po sana ang kinakailangan upang mas paluwagin natin at mas pagandahin natin ang karanasan ng ating mga botante sa mga susunod na halalan. Opo, pero yung pinarating ko po sa inyo, nangyari ho talaga yun, ha? Marami hong mga talagang umaakyat na mga PWD sa pinakamatataas po. Baka po pwede hong, kasi sinasabi nga natin PPP, di ba? Dapat nasa baba lang. Pero hindi ho yan ang nangyari kahapon. At sana matupad nga ho yung mga provisions na po pwede pang magawa para mas maging talagang kombinyente sa mga may mga kapansanan at buntis at mga senior citizen. Marami pong salamat sa inyo, COMELEC Chairman. Thank you very much for your time. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Yan po naman si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Update po tayo sa muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon kaninang madaling araw. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Rafi, mahigit isang buwan matapos ang explosive eruption noong Abril 9, naggulat na naman ang mga residente ng Negros Island matapos pumutok ang Mount Canlaon pasado alas 2 ng madaling araw kanina, Marso 13 o Mayo 13. Makikita ang incandescent pyroclastic density current na ibinuga ng bulkan kasabay ng pagputok nito. Umabot sa 3 kilometro ang lawak ng IPDC na ibinuga nito. May makapal na aburing bumalot sa mga kalsada at mga bahay. Gaya na lang dito sa Barangay San Miguel at Barangay Araal sa La Carlota City. Naabutan pa ng news team na nakapayong ang ilang residente sa kalsada. Patuloy kasi ang pagpatak ng manipis na abo. Kung ikukumpara raw sa nakaraang explosive eruption, manipis at masakit daw sa mata ang abo na ibinuga ngayon ng bulkan. Kaya perwisyo sa ilang residente, lalo na sa kalusugan. Ayon sa PHIVOLCS, moderate explosive eruption ang nangyaring pagsabog sa bulkan kanina at tumagal ito ng 5 minuto. Dahil sa pagbara pa rin sa crater at sa ilalim ng bulkan ang tinitingnang dahilan ng muling pagputok nito. Rafi, paalala ng PHIVOLCS sa mga residente na magsuot pa rin ng face mask at umiwas muna sa mga outdoor activities. Balik sa inyo dyan, Rafi. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV.